Isang magandang hapon sa inyong lahat, mga kapuso at kapanalig sa bawat kwento ng buhay. Narito na naman ang inyong lingkod, handang magbukas ng isang panibagong aklat, isang kwentong susubok sa tibay ng ating mga puso. Sabi nila, ang pag-ibig ay parang isang matibay na tahanan. Ngunit paano kung ang mismong tahanan na pinaghirapan mong itayo ay gumuho sa isang iglap lamang? Saan ka huhugot ng lakas para muling magsimula? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Aluna. Sa unang kabanata, ang kasal na gawa sa salamin. Nanginginig ang mga kamay ni Aluna habang hawak ang kanyang telepono. Ang liwanag mula sa screen ay tila isang patalim na tumutusok sa kanyang mga mata sa dilim ng kanilang sala. Nasa litrato si Silvan, ang kanyang asawa. Ang lalaking may-ari ng boses na pinagkakatiwalaan ng milyon-milyong Pilipino gabi-gabi sa telebisyon. Nakangiti ito, isang ngiting hindi na nakikita ni Aluna sa loob ng kanilang tahanan. At sa tabi nito may isang babae, bata, maganda, na ang pangalan ay Syra Valderrama. Ayon sa caption, ang isang kamay ni Silvan ay nakahawak sa baywang nito, isang hawak na puno ng pag-aari. Isang hawak na matagal nang ipinagkait sa kanya. Silvan Mondecarpio, the nation's voice, seen getting cozy with social media star Syra Valderrama at the Ilustrado Ball. Pakiramdam ni Aluna ay nabasag ang lahat. Ang katahimikan, ang kanyang puso, ang kasal na pinilit niyang buuin sa loob ng 5 taon. Gawa lang pala sa salamin ang lahat, magandang tingnan mula sa malayo. Ngunit marupok at kay daling mabasag. Ilang oras lang ang nakalipas, ang katahimikan ding iyon ang kanyang kayakap. Maaga siyang nagising, gaya ng dati. Hindi dahil sa sikat ng araw, kundi dahil sa tunog ng alarm sa kanyang isipan. Isang alarm na nagsasabing kailangan niyang unahing asikasuhin ang lahat, maliban sa sarili niya. Ang unang silid na kanyang pinuntahan ay ang kwarto ni Doña Estela, ang kanyang biyenan. Malinis at amoy antiseptic ang silid, laging malamig dahil sa nakatodo na aircon. Naabutan niya itong nakaupo sa kama, nakatingin sa malaking telebisyon kung saan nagbabalita ang isang channel na pag-aari ng kanilang pamilya. Magandang umaga po, Mama. Bati ni Aluna. Ang kanyang boses ay mahina. Hindi lumingon ang matanda. Inilapag ni Aluna ang tray na may lamang mga gamot sa tabi nito. 12 tableta, nakaayos-ayon sa kulay at oras ng pag-inom. Kabisado niya ang bawat isa. Ang gamot sa puso, sa alta presyon, sa kung ano-ano pang sakit na tila isinusumpa ng Donya sa mundo. Ang agahanan niyo po ay nakahanda na sa baba, dagdag ni Aluna. Isang tango lang ang isinagot ni Doña Estela. Ang mga mata ay nanatiling nakapako sa screen. Para kay Aluna, ang katahimikan ng biyenan ay mas masakit pa kaysa sa anumang sigaw. Ito ay isang katahimikan na nagsasabing isa lamang siyang anino sa loob ng mansyon na iyon sa Luz Viminda Estates. Pagbaba niya sa kusina, naroon na si Ginhawa o Gigi, ang kasambahay na mas matagal pa sa kanya sa pamamahay na yon. Si Gigi lang ang nagbibigay ng init sa malamig na bahay. Kumain ka na muna. Nak, sabi nito sabay abot sa kanya ng isang tasang mainit na kape. Ngumiti si Aluna, isang pilit na ngiti. Mamaya na po, Nay Gigi. Aasikasuhin ko lang po ang mga damit na isusuot ni Silvan para sa buong linggo. Si Silvan, ang kanyang asawa. Dumating ito pasado hating gabi, gaya ng dati. Naamoy niya ang pamilyar na pabango nito na may halong amoy ng alak. Hindi man lang siya sinilip sa kanilang kwarto. Sa guest room na naman ito natulog, habang inaayos niya ang mga mamahaling polo at suit ni Silvan, hindi niya maiwasang isipin ang boses nito sa radyo at TV. Malumanay, kapani-paniwala, puno ng integridad. Ngunit sa bahay na ito, ang boses na yon ay bihirang marinig. At kung marinig man, laging may bahid ng pagkainip. Pagkatapos ng mga gawaing bahay, nagkulong si Aluna
sa maliit na library. Dito niya itinatago ang kanyang nag-iisang kayamanan. Isang maliit na baul na puno ng mga alaala mula sa pantalan ng pag-asa. Ang lugar kung saan siya lumaki. Kinuha niya ang isang kupas na litrato. Ang kanyang ina, nakangiti habang inaayos ang lambat. Naalala niya ang amoy ng dagat, ang ingay ng mga bangka, ang init ng araw sa kanyang balat. Iyon ang buhay na simple pero totoo. Hindi tulad dito, na ang lahat ay maganda sa paningin, ngunit walang kaluluwa. Happy anniversary, Ma! Bulong niya sa litrato. 5 taon na pala. Ngayong gabi, ang kanilang ika-5 anibersaryo ni Sylvan. Nagluto siya ng paborito nitong pagkain. Nag-ayos siya ng mesa. Nagsuot siya ng bestidang minsan nitong pinuri. Naghintay siya. Pero walang Sylvan na dumating. Tanging isang text message lang ang kanyang natanggap mula rito. May bigla ang meeting. Don't wait up. At ngayon, habang nakatitig sa litrato ng kanyang asawa, kasama ang ibang babae, naintindihan na niya kung anong klaseng meeting ang tinutukoy nito. Ang bawat comment sa ilalim ng article ay tila maliliit na bubog na humihiwa sa kanyang pagkatao. Sino ba yang asawa? Never ko nakita. Baka ahas. Kawawa naman si Sir Sylvan. Bagay sila ni Syra. Parehong maganda at sikat. Doon, sa gitna ng malawak at marangyang sala, napaluhod si Aluna. Ang telepono ay bumagsak mula sa kanyang mga kamay. Ang screen ay nag-crack, katulad ng kanyang puso. Ang boses ng asawa niya ay para sa buong bansa. Pero ang katahimikan nito sa kanilang tahanan, ang unti-unting pumatay sa kanya. Ang katahimikan ng gabi ay naging isang kaaway. Bawat segundong lumipas ay tila isang malakas na dagundong sa dibdib ni Aluna. Hindi siya umiyak. Ubos na yata ang kanyang luha. Ang naroon na lang ay isang malawak na espasyo sa kanyang dibdib. Isang pagkalamig na hindi kayang painitin ng kumot. Hindi siya natulog. Hinintay niya ang pag-uwi ni Sylvan, pero hindi ito umuwi. Kinaumagahan, sumalubong sa kanya ang isang bagyo. Ang umaga ay dumating hindi dala ang liwanag, kundi ang mas malalim na dilim. Ang balita sa telepono ni Aluna kagabi ay pampagana lang pala. Ang mga dyaryo na inihatid sa kanilang mansyon ay tila mga huling pako sa kanyang ataol. Naroon sa front page ng entertainment section ang mukha ni Sylvan at ni Syra. Mas malaki, mas malinaw. Ang bawat tawag sa telepono ng bahay ay tila isang bomba. Ang bawat text message na natatanggap niya mula sa iilang kaibigan ay puno ng mga tanong at awa. Aluna, are you okay? Nakita ko ang balita. Anong nangyari? Call me. Hindi niya sinagot ang kahit isa. Ano ang sasabihin niya? Na ang perpektong kasal na alam nila ay isang kasinungalingan. Narinig niya ang pagdating ng sasakyan ni Sylvan. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ito na. Kailangan nilang mag-usap. Kailangan niyang marinig ang paliwanag mula mismo sa bibig nito. Sinalubong niya ito sa may hagdanan. Galing ito sa labas. Suot pa ang damit nito kagabi. Ang amoy ng pabango ay humalo na sa amoy ng pagod at kasalanan. Sylvan! Nagsimula si Aluna. Ang kanyang boses ay nanginginig. Kailangan nating mag-usap. Hindi siya makatingin ng diretsyo. Ang mga mata nito ay laging naghahanap ng ibang bagay na mapagtutuunan. Ang dulo ng sapatos nito, ang painting sa dingding, kahit saan, wag lang sa mga mata ng asawang humihingi ng sagot. Aluna, look, kumalat na, sabi nito sa wakas. Ang boses ay pagod. It's a mess. Isang gulo na ikaw ang gumawa, sagot ni Aluna. May diin sa bawat salita. Sino siya, Sylvan? Bakit? Ang ating anibersaryo, 5 taon. It's not that simple. Umiwas ito ng tingin. Matagal nang hindi maayos ang lahat. Hindi maayos? Halos pasigaw na, sabi ni Aluna. Ginawa ko ang lahat, Sylvan. Para sa'yo.
Para sa pamilya mo, anong kulang? Yun na nga ang problema, Aluna. Masyado kang sumusubok. Masyado kang nagpapakahirap, nakakasakal. Sa likod ng mga salitang iyon, narinig ni Aluna ang boses ng ibang tao. Boses ni Doña Estela. Hindi ikaw yan. Umiiling na sabi ni Aluna. Hindi yan ang sasabihin mo. Ano ang sinabi sa'yo ni Mama? Biglang may lumabas mula sa silid-aklatan. Si Doña Estela nakadamit na. Ang mukha ay kalmado, ngunit ang mga mata ay kasing talim ng yelo. Ako ang nagsabi sa kanya na itigil na ang kahibangang ito. Malamig na wika ng matanda. Mama? Huwag mo akong tawaging Mama. Putol ni Doña Estela. Lumapit ito kay Aluna. Ang bawat hakbang ay mabigat. Sa loob ng 5 taon, tiniis kita. Tiniis ko ang isang babaeng walang maibigay sa pamilyang ito, kundi kahihiyan. Isang babaeng galing sa putikan na pilit umaakyat sa aming pangalan. Minahal ko po si Sylvan, minahal ko kayo. Halos pabulong na sagot ni Aluna. Pag-ibig? Isang tawa ang kumawala sa labi ng Donya, isang tawang walang kagalakan. Ang tawag dyan ay ambisyon. At ngayon, tapos na. May press conference si Sylvan mamayang 10:00. Linisin mo ang pangalan niya, ang pangalan ng pamilyang ito. Anong ibig ninyong sabihin? Isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Aluna. Ang hapdi ay gumapang sa kanyang buong muka, ngunit mas masakit ang kirot sa kanyang puso. Hindi ka kailanman naging karapat-dapat sa pamilyang ito, mariing sabi ni Doña Estela. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis, parang isang masamang panaginip. Si Gigi ay lumapit, umiiyak, dala ang isang maleta. Ang maleta ni Aluna. Nakahanda na pala ang lahat. Planado. Patawarin mo ako, nak, humihikbing sabi ni Gigi. Hinawakan ni Aluna ang kamay nito. Pagkatapos ay tumingin siya kay Sylvan, isang huling pag-asa. Sylvan, please, sabihin mo sa kanila, ipaglaban mo ako. Ngunit si Sylvan ay yumuko lang at tumalikod. Iyon ang huling pagkakataon na nakita niya ang likod ng kanyang asawa. Dahan-dahan siyang bumaba ng hagdan, hila-hila, ang nag-iisang maleta na naglalaman ng kanyang buhay sa loob ng 5 taon. Pagbukas ng malaking pinto, bumulaga sa kanya ang liwanag. Sumalubong sa kanya ang sunod-sunod na flash ng mga kamera. Tila mga kidlat na bumubulag sa kanya. Isang kaguluhan ng mga boses ang bumasag sa kanyang pandinig. Mrs. Mondecarpio, totoo po ba ang balita? Anong masasabi niyo sa relasyon ni Sir Sylvan at Syra Calixte? Bakit ngayon lang po kayo nagpakita? Nakatayo lang siya roon, hindi makagalaw. Ang mga tanong ay parang mga batong ipinupukol sa kanya. Ang mga kamera ay parang mga matang humuhusga sa kanyang buong pagkatao. Mula sa pagiging isang pribadong anino, bigla siyang naging isang pambansang sirko. Isang security guard ng mansyon ang humawi sa mga tao para makadaan siya. Walang direksyon, naglakad lang siya palayo. Palayo sa mga sigaw, palayo sa mga ilaw, palayo sa bahay na minsan niyang tinawag na tahanan. Nakasakay siya sa isang taxi, ang muka ay nakatago sa kanyang mga kamay. Binuksan niya ang kanyang telepono. Ang press conference ni Sylvan ay live na. Doon, sa harap ng buong bansa, naririnig niya ang hatol. My wife, Aluna, has been suffering from psychological instability for a while now. Unfounded jealousy has made our marriage impossible. We have been living separately for months. The relationship with Miss Calixte started long after our marriage fell apart. Isang sinungaling, isang duwag. Ang boses na minahal at pinagkatiwalaan niya ay ang mismong boses na sumisira sa kanya. Ibinaba siya ng taxi sa isang terminal ng bus. Wala siyang pera, walang kaibigan na matatawagan, walang dangal na natira. Isa lang ang lugar na pumasok sa kanyang isipan. Isang lugar na amoy alat at payak. Isang lugar na totoo. Sumakay siya sa bus. Habang papalayo ang bus sa siyudad ng Makati, isang butil ng luha ang sa wakas
ay pumatak mula sa kanyang mga mata. Papunta na siya sa pantalan ng pag-asa, hindi para umasa, kundi para magtago. Ang biyahe ay parang isang mahabang panaginip na ayaw magising. Sa bawat pag-ihip ng hangin mula sa bintana ng bus, unti-unting napapalitan ang tanawin. Ang mga nagtataasang gusali ng Makati ay naging mga ordinaryong bahay, tapos ay mga bukirin, hanggang sa wakas, naamoy na ni Aluna ang pamilyar na alat ng dagat. Nasa bahay na siya. Ang pantalan ng pag-asa ay isang pangalan na puno ng kabalintunaan para sa isang tulad niyang nawalan na ng lahat ng pag-asa. Bumaba si Aluna sa bus. Hila-hila ang kanyang maleta. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng isda at asin. Isang amoy na matagal na niyang kinalimutan. Ngunit ngayon ay tila yumayakap sa kanya. Ang daan papunta sa kanilang lumang bahay ay makitid at hindi sementado. Ang mga kapitbahay na nakakita sa kanya ay napatigil. Ang kanilang mga mata ay puno ng pinaghalong awa at pag-uusisa. Ang dating si Aluna na umalis dito para magpakasal sa isang Monte Carlo ay isang kwento ng tagumpay. Ang Aluna na bumalik ngayon, dala ang isang maleta at may basag na puso, ay isang babala. Narinig niya ang kanilang mga bulungan. Mas mahina kaysa sa sigaw ng mga reporter, ngunit pareho lang ang sakit. Si Aluna ba yan? Kawawa naman. Anyare? Sabi na nga ba, hindi bagay ang taga rito sa mga mayayaman na yon. Hindi niya sila pinansin. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa matanaw niya ang kanilang bahay o kung ano man ang natira rito. Nakatayo pa rin ito, ngunit parang isang matandang hirap ng huminga. Ang kahoy na pader ay nilumana ng panahon at ng alat ng hangin. Ang bubong na yero ay may mga kalawang na. Ang pintuan ay bahagyang nakaawang. Ito ang tahanan na saksi sa kanyang mga pangarap at ngayon ay saksi rin sa kanyang pagbagsak. Napansin niya ang isang papel na nakapaskil sa pinto. Lumapit siya. Isang notice. Final notice of demolition. Pati ba naman ito? Pati ba ang huling piraso ng kanyang nakaraan ay kukunin din sa kanya? Napapikit si Aluna. Pakiramdam niya ay gusto na lang siyang lunukin ng lupa. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, isang imahe ang pumukaw sa kanyang pansin. Sa di kalayuan, may isang lalaking matanda na, tahimik na nagkakabit ng bagong yero sa bubong ng bahay ng isang lola. Hindi ito palakibo. Ang bawat kilos nito ay sigurado, sanay sa paggawa. Ang mga kapitbahay ay dumadaan lang, tila sanay na sa presensya ng lalaking laging handang tumulong nang walang hinihintay na kapalit. Hindi niya ito kilala. O baka nakalimutan na niya. Pumasok si Aluna sa loob ng bahay. Sumalubong sa kanya ang amoy ng alikabok at mga lumang gamit. Ang lahat ay naroon pa rin, tila naghihintay sa kanyang pagbabalik. Ang maliit na mesa kung saan sila kumakain ng kanyang ina. Ang upuang tumba-tumba kung saan ito nagpapahinga tuwing hapon. Sinimulan niyang maglinis. Kailangan niyang gumawa ng kahit ano para hindi siya kainin ng kanyang isipan. Habang nag-aalis siya ng mga agiw, habang pinupunasan niya ang mga muebles, unti-unti niyang nararamdaman ang pagod. Isang pagod na hindi lang pisikal, kundi pagod na rin ang kanyang kaluluwa. Sa ilalim ng kama ng kanyang ina, nakita niya ang isang maliit na baul na gawa sa kahoy. Ang baul na lagi nitong itinatago. Binuksan niya ito. Nasa loob ang mga damit ng kanyang ina. Hinawakan niya ang isang luma nitong duster at inamoy. Naroon pa rin ang amoy nito. Isang amoy na pinaghalong pawis at pagmamahal. Sa ilalim ng mga damit, may mga ilang gamit pa. Isang lumang rosaryo, ilang sulat na hindi niya maintindihan ang sulat kamay. At sa pinakailalim, may isang bagay na nakabalot sa isang sutlang panyo. Dahan-dahan niya itong binuksan, isang litrato. Naninilaw na dahil sa katagalan. Nasa litrato ang kanyang ina, mas bata pa. Ang ngiti ay abot tenga, puno ng buhay at saya. At sa tabi nito, may isang lalaki.
Isang lalaking nakangiti rin. Ang mga mata ay kumikinang habang nakatitig sa kanyang ina. Kinilabutan si Aluna, ang lalaki sa litrato. Ito ang lalaking nakita niya kanina. Ang lalaking tahimik na nag-aayos ng bubong sa kabilang bahay. Ang litrato sa kanyang kamay ay tila isang susi. Isang susi na maaaring magbukas ng isang pinto sa nakaraan na matagal nang isinara o maaari ring magbukas ng isang sugat na hindi pa pala tuluyang naghihilom. Hawak ang susi na yon, huminga ng malalim si Aluna at naglakad palabas. Oras na para humanap ng sagot. Dapit hapon na. Ang kulay kahel na sikat ng araw ay tila isang pinturang humahaplos sa buong pantalan ng pag-asa. Ginagawang ginto ang bawat alon na humahalik sa dalampasigan. Natagpuan ni Aluna ang lalaking matanda na nakaupo sa isang bangkang nakasadsad sa buhangin. Abala sa pagsusulsi ng isang punit na lambat. Ang mga kamay nito ay kulubot na, puno ng mga kalyo na sanhi ng maraming taon ng pagtatrabaho. Ngunit ang bawat galaw nito ay tiyak, puno ng pasensya. Tumayo si Aluna sa kanyang harapan. Ang anino niya ay tumama sa ginagawa nito. Dahan-dahan itong nag-angat ng tingin. Ang mga mata nito ay malalim. Tila naglalaman ng isang dagat ng mga kwentong hindi pa naisasalaysay. Walang nagsalita sa kanila sa unang ilang segundo. Inilahad lang ni Aluna ang kanyang kamay, hawak ang naninilaw na litrato. Kinuha ito ng lalaki. Tinitigan niya ito ng matagal. Isang pamilyar na pighati ang gumuhit sa kanyang mukha. Isang saglit na paglambot ng kanyang mga panga. Napabuntong hininga ito. Isang hiningang tila binitbit niya ng napakatagal na panahon. Saan mo ito nahanap? Tanong nito. Ang boses ay magaspang ngunit mahinahon. Sa baul ni Mama, sagot ni Aluna. Sino po kayo? Ibinalik nito ang litrato kay Aluna. Muli itong tumingin sa dagat. Ang pangalan ko ay Bantayog. Magkaibigan kami ng nanay mo. Matalik na magkaibigan. Isang sagot na tila napakapayak para sa isang larawan na puno ng pagtingin. Hindi po kayo nabanggit sa akin ni Mama, sabi ni Aluna. Umupo siya sa buhangin, hindi kalayuan mula rito. May mga bagay na mas mabuting ibaon na lang sa nakaraan, sagot ni Bantayog. Masakit. Masyadong masakit alalahanin. Muli silang binalot ng katahimikan, ngunit hindi ito ang nakakabinging katahimikan sa mansyon ng mga Montecarpio. Ito ay isang katahimikan na may bigat, may kahulugan. May maliit akong kumpanya noon, biglang sabi ni Bantayog na tila nangungusap sa hangin. Logistics, mga bangka na naghahatid ng mga kargamento. Maliit lang, pero pinapangarap naming palakihin ng nanay mo. Kasosyo ko siya. Siya ang utak, ako ang lakas. Napatingin si Aluna. Logistics? Ang salitang iyon ay pamilyar. Iyon ang isa sa mga pundasyon ng imperyo ng mga Montecarpio. Sa mga sumunod na araw, ang routine ni Aluna ay nagbago. Sa umaga, nililinis niya ang kanilang bahay. Sinusubukang isalba kung ano pa ang maaaring isalba. Pagsapit ng hapon, lumalabas siya at tinutulungan si Bantayog sa kung anumang trabaho ang ginagawa nito para sa komunidad. Minsan, tutulong siyang magpintura ng bangka. Sa ibang araw, magbubuhat siya ng mga kahon ng delata para sa munting relief operation nito. Ang mga simpleng gawaing iyon ang nagbigay sa kanya ng pakiramdam na may silbi siya ulit. Ang pagod sa kanyang katawan ay mas gusto niya kaysa sa pagod sa kanyang isipan. At sa bawat araw na magkasama sila, kahit hindi sila madalas mag-usap, nararamdaman ni Aluna ang isang klase ng pag-alaga na hindi niya kailanman naramdaman sa loob ng 5 taon. Sa tanghali, maglalabas si Bantayog ng baon, 2 supot ng kanin at pritong isda, at magsasalo sila sa ilalim ng isang puno ng niyog. Ang simpleng pagkain na yon ay mas masarap pa kaysa sa anumang steak na inihanda niya sa mansyon. Isang hapon, habang nagpapahinga sila at nakatingin sa papalubog na araw,
Naglakas loob si Aluna na magtanong muli, ano po ang nangyari sa kumpanya ninyo? Bumigat ang paghinga ni Bantayog. Isang aksidente sa dagat, isang malaking trahedya, maraming nawala, maraming nasira. Si Mama po. Iyon po ba ang dahilan kung bakit siya naging malungkutin? Hindi agad sumagot si Bantayog. Tumingin ito sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita ni Aluna ang matinding galit sa ilalim ng kalmadong mga mata nito. Isang galit na itinago sa loob ng napakaraming taon. Ang nanay mo! Nagsimula itong magsalita. Ang bawat salita ay may bigat. Hindi niya deserve ang ganoong klaseng katapusan. Ang katotohanan ay hindi ang isinulat ng mga dyaryo. Ang mga anino ng kahapon ay mahahaba at para kay Bantayog, ang mga aninong yon ay hindi kailanman nawawala. Kahit sa katanghalian, kahit sa ilalim ng pinakamatinding sikat ng araw, naroon pa rin ang mga ito, nakakapit sa kanyang kaluluwa, bumubulong ng mga pangalan at mga pangakong napako. Ngayong gabi, habang nakatanaw siya sa dagat mula sa bintana ng kanyang maliit na kubo, ang mga anino ay mas madilim, mas malupit. Dahil nakita niya ang mukha ng kahapon sa kasalukuyan, nakita niya si Amara sa mga mata ni Aluna. Umalis si Aluna kanina, pumasok na sa luma nilang bahay. Ngunit si Bantayog ay nanatili sa dalampasigan. Hinahayaang haplusin ng malamig na hangin ng gabi ang kanyang mukha. Dinala siya ng hangin pabalik. Pabalik sa isang panahon kung saan ang dagat ay hindi simbolo ng kalungkutan, kundi ng pag-asa. Flashback. 25 taon ang nakalipas. Daluyong shipping lines basa ni Amara ang kanyang mga daliri ay marahang dumadampi sa pangalang nakapinta sa gilid ng kanilang unang barko. Ang lakas pakinggan, mahal ko. Ngumiti si Bantayog. Isang ngiting hindi papagod. Isang ngiting puno ng pangarap. Dahil malakas tayo, tayong dalawa. Si Amara, ang kanyang Amara. Ang tawa nito ay musika sa buong pantalan. Ang talino nito sa negosyo ay ang layag na nagpapaandar sa kanilang mga pangarap. Ang pagmamahal nito, ang kanyang naging daungan. Magkasosyo sila sa lahat ng bagay, sa negosyo, sa buhay, sa pag-ibig. Ang daluyong shipping lines ay nagsimula sa isang bangka. Naging 2, naging 5, naging isang maliit na puwersa sa industriya ng logistics. Sila ang nagbigay ng trabaho sa maraming tagapantalan. Ang kanilang pangalan ay naging simbolo ng sipag at integridad. Ngunit ang malalaking alon ay laging nakakakuha ng atensyon ng mas malalaking pating. Isang araw, isang mamahaling kotse ang pumarada sa pantalan. Bumaba mula rito ang isang babaeng nakaputing bestida. Ang buhok ay perpektong nakaayos. Ang mga alahas ay kumikinang kahit sa ilalim ng araw. Bata pa ito noon. Ngunit ang mga mata ay mayroon ng lamig ng yelo. Si Estela Mondecarpio. Mr. Reyes, Mrs. Sandoval, sabi nito. Hindi man lang inalok ang kamay para makipagkamay. I'll be direct. My family wants to buy your company. Name your price. Nagkatinginan si Bantayog at Amara. Nakangiti si Amara, isang nangiting magalang, ngunit matatag. Maraming salamat sa alok, Miss Mondecarpio, sabi ni Amara. Ngunit ang daluyong ay hindi lamang isang kumpanya. Ito ang buhay ng mga tao rito. Hindi ito for sale. Tumaas ang isang kilay ni Estela. Lahat ng bagay ay may presyo. Hindi ang pangarap. Matigas na sagot ni Bantayog. Ang nangiti sa mukha ni Estela ay nawala. May paraan para lumuhod ang lahat ng ayaw tumayo. Sabi nito, bago tumalikod at sumakay sa kanyang kotse. Iyon ay hindi isang alok. Iyon ay isang babala. Makalipas ang ilang buwan, dumating ang bagyo. Isang bagyong literal at makasagisag. Malakas ang ulan. Ang hangin ay sumisipol na parang demonyo. Isa sa kanilang mga barko, ang MV Amihan, ay nasa gitna ng laot. Puno ito ng mga kargamento. May natanggap silang distress call. Nasira ang makina. Ginawa ni Bantayog ang lahat.
Nagpadala siya ng tulong. Nakipag-ugnayan siya sa Coast Guard. Ngunit ang kalikasan ay mas malakas. Lumubog ang MV Amihan. Ang trahedya ay naging isang sirko ng media kinabukasan. Ang mga news channel na pag-aari ng mga Monte Carpio ang nanguna. Overloading at kapabayaan sanhi ng paglubog? May-ari ng daluyong. Tumanggi sa buyout offer bago ang trahedya. Nagtitipid nga ba? Ang kanilang pangalan ay dinungisan. Ang mga kasinungalingan ay inulit-ulit hanggang sa maging katotohanan sa pandinig ng publiko. Ang mga pamilyang dati ay tinulungan nila ay ang mga unang tumalikod sa kanila. Ipinatawag siya para sa investigasyon. Ang lahat ay tila isang planadong pagwasak. Ang pinakamasakit ay ang pagkasira ni Amara. Ang babaeng matatag na kanyang minahal ay unti-unting nanghina. Hindi dahil sa nawalang pera o negosyo, kundi dahil sa kahihiyan. Sa sakit ng pagtataksil ng mga taong pinagkatiwalaan nila. Isang gabi, naabutan na lang niya itong walang buhay sa kanilang silid. At sa mga dyaryo kinabukasan, asawa ng kontrobersyal na may-ari ng daluyong, nagpakamatay, pagbabalik sa kasalukuyan. Napapikit si Bantayog. Ang sakit ay naroon pa rin, sariwa pa rin na parang kahapon lang nangyari. Itinago niya ang lahat ng ito. Lumayo siya. Pinili niyang maging isang anino sa sarili niyang komunidad. Umaasang sa ganoong paraan ay mapoprotektahan niya ang nag-iisang alaala ni Amara na nabubuhay, si Aluna. Ngunit nagkamali siya. Ang mga anino ng kahapon ay hindi na natili sa kanya. Sinundan ng mga ito ang kanyang anak. Ang halimaw na sumira sa kanyang buhay ay ang parehong halimaw na ngayon ay sumisira sa buhay ni Aluna. Tumingin siya sa bintana ng bahay kung nasaan si Aluna. Isang maliit na ilaw ang nakabukas. Hindi na pwede. Hindi na siya papayag. Ang pagiging tahimik ay hindi proteksyon. Ito ay isang pagpayag sa kasamaan. Sasabihin ko na sa kanya ang lahat. Desidido niyang sabi sa kanyang sarili. Oras na para malaman niya kung sino talaga siya. Oras na para malaman niya kung sino ang tunay na kalaban. Ang gabi ay malalim na, ngunit para kay Aluna, ang gabi ay simula pa lamang. Simula ng paghahanap sa isang katotohanang matagal nang ibinaon sa limot. Pagkatapos ng sinabi ni Bantayog, hindi na siya mapakali. Alam niyang mayroon pang mas malalim, mas masakit na kwento sa likod ng lahat. At ngayong gabi, bubuksan nila ang libro ng nakaraan. Kinatok ni Aluna ang pinto ng maliit na kubo ni Bantayog. Ilang saglit lang, bumukas ito. Tila hindi rin natutulog ang matanda. Tila hinihintay na rin niya ang pagdating ni Aluna. May mga kailangan kang malaman, sabi nito sa mahinang boses. Halika, sumama ka sa akin. Walang tanong-tanong na sumunod si Aluna. Naglakad sila sa dilim. Ang tanging liwanag nila ay ang buwan at ang maliit na lamparang debaterya na dala ni Bantayog. Dinala siya nito papalayo sa dalampasigan, papasok sa isang lugar na tila isang lumang sementeryo, napapalibutan ng matatandang puno ng kalachuchi. Huminto sila sa isang sulok ng sementeryo, sa isang puntod na walang pangalan, walang lapida. Isang krus na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy lang ang tanda na may nakahimlay doon. Nilibing siya na parang isang kahihiyan. Nagsimulang magkwento si Bantayog. Ang boses ay basag. Walang seremonya, walang mga kaibigan. Itinakwil siya ng halos lahat dahil sa mga kasinungalingang isinulat sa diaryo. Sa sino po siya? Tanong ni Aluna, kahit pa may hinala na ang kanyang puso. Ang sabi nila, nagkasakit siya dahil sa depresyon. Ang sabi nila, hindi niya kinaya ang pagkawala ng negosyo. Sinungaling sila. Mariing sabi ni Bantayog. Lumuhod ito at hinaplos ang lupang nakapatong sa puntod. Hindi iyon ang pumatay sa kanya. Ang pumatay sa kanya ay ang mga salita, ang paninira, ang pagtalikod ng mga taong tinulungan niya. Ang pumatay sa kanya ay si Estela Montecarpio. Napahawak si Aluna sa kanyang dibdib. Bakit? Bakit ganun na lang ang galit niya kay Mama?
Tumingin si Bantayog ng diretso sa mga mata ni Aluna. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at ng isang sakit na itinago sa loob ng 25 taon. Dahil ang lalaking sinisisi ng buong mundo sa paglubog ng barko, ang lalaking pilit nilang winasak, ay ang lalaking pinakamamahal niya. Huminto ito, huminga ng malalim, at binitawan ang mga salitang babago sa lahat. At ang ama mo, Aluna, ako ang iyong ama. Ang mga salitang yon ay parang isang malakas na kulog na bumasag sa katahimikan ng gabi. Para kay Aluna, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Hindi, hindi po totoo yan. Umiiling na sabi niya. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Iyon ang katotohanan, anak. Sabi ni Bantayog, ang salitang anak ay dumula sa kanyang labi sa unang pagkakataon. Minahal ko ang nanay mo nang higit pa sa buhay ko. Itinago namin ang relasyon natin dahil komplikado. Ngunit ikaw ang naging bunga ng pagmamahal na yon. Ikaw ang aming pag-asa. Biglang nag-flashback sa isip ni Aluna ang lahat. Ang litrato, ang lungkot sa mga mata ng kanyang ina, ang pagbabawal nito sa kanya na magtanong tungkol sa kanyang ama, ang pamilyar na pakiramdam na nararamdaman niya sa tuwing kasama niya si Bantayog. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay nagkabit-kabit. Ikinulong nila ako, patuloy ni Bantayog. Ginamit nila ang lahat ng pera at kapangyarihan nila para palabasin na ako ang may kasalanan sa lahat. Habang nasa loob ako, sinira nila ang reputasyon ng nanay mo. Iyon ang plano ni Estela. Kunin ang aming negosyo, wasakin ang aming pangalan, at paghiwalayin kami magpakailanman. Ang mga luha ni Aluna ay tuluyan ng bumuhos. Hindi luha ng awa sa sarili, kundi luha para sa kanyang ina na namatay sa kahihiyan, luha para sa kanyang ama na ninakawan ng buhay at ng pagkakataong makasama siya. Ang kalungkutan sa kanyang dibdib ay dahan-dahang napalitan. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang buong katawan. Isang pakiramdam na hindi niya pa naramdaman kailanman. Galit. Isang dalisay at nagyayelong galit. Tumayo si Bantayog at sa wakas, sa ilalim ng liwanag ng buwan, niyakap niya ang kanyang anak sa unang pagkakataon. Naramdaman ni Aluna ang panginginig ng katawan nito, ang bigat ng mga taon ng pagtitiis at pangungulila. Patawarin mo ako, anak, kung naging mas matapang lang sana ako noon. Humiwalay si Aluna sa pagkakayakap. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang kanyang mga mata ay hindi na malambot. Mayroon ng kislap ng bakal dito. Hindi kanila winasak, Tay. Sabi niya, ang pagtawag ng tatay ay natural na lumabas sa kanyang bibig. Tumingin siya sa direksyon ng syudad kung saan ang mga ilaw ng Makati ay kumikinang sa kalayuan. Hindi pa tapos ang laban. Isang halimaw si Estela Montecarpio at si Aluna sa loob ng 5 taon ay natulog sa tabi ng anak ng halimaw na yon. Alam niya ang kanilang mga sekreto, ang kanilang mga takot, ang kanilang mga kahinaan. Kinuha nila ang kahapon natin, tatay. Sabi ni Aluna, ang boses ay matatag at puno ng determinasyon. Ako ang babawi sa ating bukas. Alam ko kung saan sila pinakamahina. Ang umaga ay dumating na may kasamang kakaibang kalinawan. Hindi na umiyak si Aluna. Ang mga luhang pumatak kagabi sa puntod ng kanyang ina ay ang mga huling butil ng kahinaan na pinayagan niyang umagos mula sa kanyang katawan. Ngayon, ang pumalit sa kalungkutan ay isang nagyeyelong determinasyon. Ang digmaan ay hindi ipinapanalo sa pamamagitan ng luha. Ipinapanalo ito sa pamamagitan ng estratehiya. Nasa loob sila ng bahay na kahoy, nakaupo sa sahig. Ang mga lumang ledger ng daluyong shipping lines ay muling nabuksan. Ang mga pahina ay naninilaw na at amoy luma. Ngunit para kay Aluna, ang mga numero at mga pangalan ng daungan na nakasulat doon ay mga sandata. Dito, sabi ni Bantayog, ang daliri ay nakaturo
sa isang mapa ng mga ruta ng barko. Dito dumadaan ang halos lahat ng kargamento ng mga Monte Carpio mula sa Visayas. Mayroon silang exclusive contract sa isang maliit na port. Kung mapipigilan natin yan, umiling si Aluna. Masyadong halata, Tay. Alam nilang tayo ang gagawa nun. Kailangan nating magsimula sa isang lugar na hindi nila inaasahan. Sa isang lugar na ako lang ang nakakaalam. May naalala siya. Isang pangalan na madalas niyang marinig na binabanggit ni Silvan at Doña Estela nang may halong pagkainis at takot. Isang mamamahayag na hindi kayang bilhin. Isang aso na hindi tumitigil hanggat hindi nakakahanap ng buto. Marco Dantes, isang independent investigative journalist. Kinabukasan lason ng tapang, naglakbay si Aluna pabalik ng Maynila, ngunit hindi sa Makati. Pumunta siya sa isang maliit at maingay na coffee shop sa Quezon City. Ilang minuto lang, isang lalaking payat. May makapal na salamin at mukhang laging puyat ang umupo sa tapat niya. "May sagisag?" tanong ni Marco Dantes. Ang boses ay puno ng pag-aalinlangan. "I got your text." Medyo nagulat ako. Akala ko, nagtatago ka na sa probinsya. "Hindi ako nagtatago, Mr. Dantes. Naghahanda ako." Diretsyong sagot ni Aluna. Tinaasan siya ng kilay ni Marco. "Look, I feel for you. I really do. Pero kung ang kwento mo ay tungkol lang sa isang asawang niloko, marami niyan. Hindi yan sapat para kalabanin ang mga Monte Carpio." Hindi natinag si Aluna. May kinuha siyang isang papel mula sa kanyang bag at idinulas ito sa ibabaw ng mesa. "Hindi ito tungkol sa akin. Ito ay tungkol sa kanila," sabi ni Aluna. Nakasulat sa papel ang isang pangalan ng kumpanya, isang numero ng barko, at isang petsa. Tingnan mo ang manifesto ng barkong yan sa petsang yan. Ihambing mo sa kung ano talaga ang idineklara nilang kargamento sa customs. Maliit lang yan, isang patikim. Tinitigan ni Marco ang papel, tapos ay tumingin kay Aluna. Nakita niya ang apoy sa mga mata nito. Hindi ito ang babaeng kawawa na nakita niya sa TV. "Bakit mo ako pinagkakatiwalaan?" tanong ng reporter. "Dahil ayon kay Doña Estela, ikaw daw ang pinakamatigas ang ulo at pinakaimposibleng bilhin na mamamahayag sa buong Pilipinas. At ngayon, kailangan ko ng ganoong klaseng kakampi." Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Marco Dantes. Interesting? Very interesting. Pagbalik ni Aluna sa pantalan ng Pag-asa, nagsimula na ang tunay na trabaho. Hindi niya kailangang gumawa ng malalaking hakbang. Kailangan niya lang ng maliliit na paghila sa mga tamang sinulid. Naalala niya ang kanyang papel sa mansyon, ang tagapag-ayos, ang tagaplano ng mga party, ang taga-order ng catering, ang taga-kontrata ng mga supplier, ang mga taong yon na hindi pinapansin ni Nina Silva at Estela ay kilala siya. Kilala nila ang kanyang kabaitan. Isa-isa niya silang tinawagan. "Hello, Manang Celia? Si Aluna po ito." "Opo, okay lang po ako. Naisip ko lang po kayo. Kamusta na po ang bayarin sa inyo ng M-Network?" "Ah, delayed na naman po ba ng 2 buwan? Nako, mahirap po ang panahon ngayon. Kailangan maging sigurado sa mga kinakapitan." Isang simpleng tawag. Isang pagtatanim ng duda. Sa susunod na araw, ibang supplier naman. Isang kumpanya ng mga ilaw at tunog para sa mga events. "Sir Rico, si Aluna po. Pasensya na po sa abala." "Oo, napanood ko nga po. Narinig ko lang po kasi na may balak magbenta ng shares ang isa sa mga investor ng Monte Carpio Media. Baka po makaapekto sa inyo. Ingat po kayo palagi." Hindi siya naninira. Nagbibigay lang siya ng mapagkaibigang babala. Dahan-dahan sa bawat tawag, ikinakalat niya ang isang virus na mas mabagsik pa sa anumang eskandalo. Ang kawalan ng tiwala. Isang linggo ang lumipas. Gabi na at magkasama sila ni Bantayog na nag-aayos ng lambat nang biglang tumunog ang telepono ni Aluna. Isang unregistered number. Sinagot niya ito. "Aluna,
Sabi ng boses sa kabilang linya. Si Marco Dantes. May good news ako sa'yo. Ano yon? Nag-pull out ang Telstracom, ang pinakamalaking advertiser ng show ni Sylvan. Effective immediately. Walang binigay na dahilan. Pero alam na natin kung bakit. Ibinaba ni Aluna ang telepono. Tumingin siya sa kanyang ama. Isang maliit, malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang unang hila. At naramdaman niya ang panginginig ng buong istruktura. Sa toreng gawa sa bakal at salamin, sa pinakatuktok ng Monte Carpio Media Network, ang hangin ay laging malamig. Perpektong kinokontrol ng air conditioning, tulad ng lahat ng bagay sa buhay ni Doña Estela Montecarpio. Para sa kanya, ang kontrol ay hindi isang luho. Ito ay isang pangangailangan. Ngunit sa mga nakalipas na araw, may nararamdaman siyang bahagyang pagbabago sa temperatura. Isang hanging hindi niya makontrol. Nakatitig si Doña Estela sa mga numerong nasa kanyang harapan. Isang lingguhang ulat mula sa Finance Department. Ang mga numero ay pula. Hindi ito ang unang pagkakataon na bumaba ang kanilang kita. Ngunit ngayon ay may kakaiba. Ang pagbaba ay hindi malaki. Ngunit ito ay tila isang sakit na kumakalat. Isang maliit na porsyento sa advertising, isa pang porsyento sa logistics, isa pa sa mga event. Tila may cancer na unti-unting kumakain sa pundasyon ng kanilang imperyo. Tinapik niya ang kanyang mamahaling lamesang gawa sa mahogany gamit ang kanyang perpektong manicure na daliri. Isang tapik, 2, 3, isang senyales ng papalapit na bagyo. Sylvan! Tawag niya sa intercom. Ang boses ay matigas at walang emosyon. Ilang sandali lang, pumasok si Sylvan sa opisina. Ang kumpiyansa na ipinapakita niya sa harap ng kamera ay laging naglalaho sa tuwing kaharap niya ang kanyang ina. Mama, bati nito. Hindi siya pinansin ni Doña Estela. Itinuro niya ang ulat. Explain this. Lumapit si Sylvan at tiningnan ang papel. The scandal, Mama. The market is still reacting to the news about Syra. The advertisers are getting nervous. Nervous? Malamig na sagot ni Estela. Ang isang murang influencer na yon ang sisira sa pangalang binuo ng pamilyang ito sa loob ng 50 taon. That is not an explanation. That is an excuse. Ginagawa ko po ang lahat para ayusin ito, mahinang sagot ni Sylvan. Ang lahat mo ay hindi sapat. Tumaas ang boses ni Doña Estela. Ang babaeng iyon ay isang pagkakamali. Isang murang pagkakamali na nagdulot ng mahal na problema. Alisin mo siya sa paningin ng publiko. Now. Pero Mama, si Syra, wala akong pakialam kay Syra. Sigaw nito. Ang meron akong pakialam ay ang pangalan ng pamilyang ito. Yumuko si Sylvan at walang imik na lumabas ng opisina. Para kay Estela, tapos na ang usapan. Isang simpleng problema na may simpleng solusyon. Ngunit kinahapunan, isang tawag ang kanyang natanggap. Si Don Ignacio Valderrama, isa sa kanilang pinakamatagal at pinakamalaking kasosyo sa negosyo. Estela, kumusta ka na? Bungad nito, ang boses ay masiyahin ngunit may pahiwatig ng pag-iingat. Ignacio, napatawag ka. Sagot ni Estela. Pinanatiling kalmado ang kanyang boses. Naisip ko lang, I was reviewing our portfolio. Given the current market volatility, my board thinks it's prudent to pause some of our larger ventures for the meantime, including the expansion of the Visayas shipping line. Ang puso ni Estela ay bahagyang kumabog. Ito ay hindi lang tungkol sa isang eskandalo. Ang linyang yon sa Visayas, ang pinakakumikitang ruta nila. Is there a problem, Ignacio? Tanong niya ng diretsahan. Wala naman, Estela. Just being prudent. Ulit nito. We'll talk again when the waters are calmer. Pagkababa ng telepono, alam na ni Estela na may mali. Hindi basta-basta umaatras si Ignacio Valderrama dahil lang sa isang chismis. May ibang nangyayari. May isang taong kumikilos sa dilim. Tinawag niya ang kanyang pinagkakatiwalaang troubleshooter.
isang lalaking kilala lang sa pangalang Rico. Rico, utos niya, gusto kong malaman ng lahat. Every conversation, every delayed shipment, every supplier who suddenly has problems. Gusto kong malaman kung sino ang bumubulong sa tainga ng mga kasosyo natin. Find the source of the whispers. Lumipas ang 2 araw ng nakakabinging katahimikan. Ngunit sa ikatlong araw bumalik si Rico. Tumayo ito sa harap ng mesa ni Doña Estela. Ang muka ay seryoso. Doña, sabi nito, hindi ito malaking sindikato. Ang mga problema ay maliliit at tila walang koneksyon. Isang catering company na biglang nag-iba ng supplier. Isang kumpanya ng trucking na biglang nagkaroon ng labor issues. Pero lahat ng ugat, lahat ng bulungan, nagmumula sa iisang lugar. Saan? Tanong ni Estela. Ang kanyang mga mata ay naniningkit. Sa pantalan, Donya, sa mga maliliit na tao. At may isang pangalan na laging lumulutang sa mga usapan sa pantalan. Huminto si Rico. Tila nag-aalangan. Sabihin mo, mariing utos ni Estela. Aluna? Aluna sa gisag. Ang mga maliliit na tagumpay ay parang gamot. Pinapamanhid nito ang sakit ng nakaraan at nagbibigay ng tapang para sa hinaharap. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, nakaramdam si Aluna ng pag-asa. Sa bawat ulat ni Marco tungkol sa isa na namang sponsor na nag-aalangan, sa bawat kwento ng mga kapitbahay tungkol sa mga barko ng Monte Carpio na nade-delay, nararamdaman niyang unti-unti niyang nababawi ang kapangyarihan na ninakaw sa kanya. Ngunit nakalimutan niya ang isang mahalagang aral na itinuro sa kanya ng dagat. Ang pinakamalaking alon ay laging dumarating pagkatapos ng isang mapanlinlang na katahimikan. Kabanata, madaling araw. Nagtitimpla si Aluna ng kape para sa kanilang dalawa ng kanyang ama. Ito na ang naging ritual nila. Sa pagitan ng bawat higop ng mainit na kape, nagpaplano sila. Nag-uusap tungkol sa susunod na hakbang. Mag-iingat ka, anak, sabi ni Bantayog, nakatingin sa papalabas na mga bangka ng mangingisda. Ang ahas, kapag nagigipit, nangangagat. At si Estela, hindi lang siya ahas, isa siyang dragon. Alam ko po, Tay, pero hindi na ako natatakot, sagot ni Aluna. Hindi pa man niya naibababa ang kanyang tasa, narinig nila ito. Isang tunog na hindi nababagay sa payapang umaga ng pantalan. Ang tunog ng mga sirena. Palakas ng palakas. Papalapit. Nagkatinginan sila ni Bantayog. Sa isang iglap, ang tapang sa dibdib ni Aluna ay napalitan ng isang pamilyar na kilabot. Ilang sandali lang, ang kanilang munting bakuran ay napuno ng mga pulis. Ang mga sasakyan ng media na tila laging nakabuntot sa gulo ay mabilis ding dumating. Ang mga kapitbahay ay naglabasan. Ang kanilang mga muka ay puno ng pagtataka at takot. Isang opisyal na may matigas na muka ang lumapit sa kanila. Hawak ang isang papel. Bantayog Reyes? Tumayo ng tuwid si Bantayog. Ako nga. Arestado ka para sa kasong large-scale smuggling. Ang salitang smuggling ay parang isang bombang sumabog sa pandinig ni Aluna. Isang gawa-gawang kaso, isang maruming paraan para wasakin ang isang pangalan. Hindi totoo yan. Wala kayong karapatan. Sigaw ni Aluna. Sinusubukang harangan ng kanyang ama. 2 pulis ang humawak sa kanyang braso. Wala siyang magawa. Napanood niya lang habang papalapit ang opisyal sa kanyang ama. Handa ng pusasan ito. Gusto niyang magwala. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang lumaban. Ngunit bago pa man niya magawa ang anuman, tumingin sa kanya si Bantayog. Ang mga mata nito ay kalmado. Walang bakas ng takot. Sa halip, ang nakita niya ay isang pakiusap, isang tahimik na utos, huwag. Huwag kang gagawa ng padalos-dalos. At naintindihan ni Aluna, ito mismo ang gusto ni Estela. Ang gusto niya ay makita siyang magkamali, mag-iskandalo, para lalo siyang magmukhang desperada at sinungaling sa mata ng publiko.
Sa isang iglap, napanood niya ang pinakamasamang bangungot ng kanyang buhay na nauulit. Ang kanyang ama, pinupusasan sa harap ng lahat. Ang mga flash ng kamera na bumubulag sa kanya. Ang mga tanong ng media na parang mga punyal. Sir, totoo po bang nagbabalik na naman kayo sa dati ninyong gawain? Anong masasabi ninyo sa mga ebidensyang hawak ng mga awtoridad? Isinakay nila si Bantayog sa mobile car. Bago isara ang pinto, muli itong lumingon sa kanya. Ang tingin na yon ang tuluyang bumasag sa kanyang puso. Naiwan si Aluna, nakatayo sa gitna ng kaguluhan, mag-isa. Ang mga bulungan ng mga kapitbahay ay mas malakas na ngayon, hindi na awa, kundi paghuhusga. Binuksan niya ang kanyang telepono. Mabilis pa sa 4:00, naroon na ang balita sa lahat ng news sites. Dating kriminal, nagbabalik loob sa smuggling ring. Ama ng kontrobersyal na asawa ni Sylvan Mondecarpio, timbog sa raid. Ginamit nila ang nakaraan ng kanyang ama laban dito. Ginamit nila siya laban sa sarili niyang ama. Isang perpektong bagyo ng paninira. Napaluhod si Aluna sa lupa. Ang lakas na inipon niya sa loob ng mga nakaraang linggo ay biglang naglaho. Wala na. Talo na siya. Hindi lang siya talo, nabigo siya. Ang plano niyang itama ang nakaraan ay siya pang naging dahilan para masira ang kasalukuyan ng kanyang ama. Inilagay niya ito sa kapahamakan. Siya ang may kasalanan. Habang nakaluhod siya roon, sa gitna ng alikabok at kahihiyan, tumunog ang kanyang telepono. Isang pamilyar na unregistered number. Nanginginig niyang sinagot ito. Aluna, sabi ng boses sa kabilang linya. Si Marco Dantes, ang kanyang boses ay hindi nag-aalala. Ito ay mahinahon at apurahan. Tapos na, Marco. Humihikbing sabi ni Aluna. Talo na ako. Nakuha na nila si tatay. Hindi. Mabilis na sagot ni Marco. Makinig ka sa akin, Aluna. Huwag kang bibitaw. Ito na ang hinihintay natin. Anong ibig mong sabihin? Ang ebidensyang ginamit nila laban sa tatay mo? Gawa-gawa? At meron akong pruweba kung sino ang gumawa nito. Inilabas ni Estela ang kanyang huling baraha. Pinakita niya kung gaano siya kadesperado. Pumasok siya mismo sa bitag. Ang gabi ay hindi na para sa pagluluksa. Ang gabi ay para sa paghahayag. Ang takot na minsan ay bumalot sa puso ni Aluna ay napalitan na ng isang matatag na kapayapaan. Ang huling dagok ng kadiliman ay ang siyang nagbigay daan sa pinakamaliwanag na pagsabog ng katotohanan. Habang ang kanyang ama ay pansamantalang nasa loob ng selda, si Aluna ay nasa isang lugar na mas makapangyarihan pa, isang broadcast studio, kasama si Marco Dantes. Sa isang kondo sa Taguig, nanonood si Syra Valderrama ng TV habang nag-a-apply ng face mask. Naiinip siya. Ilang linggo na siyang pinagtataguan ni Sylvan, alinsunod sa utos ni Doña Estela. Ang kanyang pangalan ay unti-unti nang nawawala sa limelight. Ngunit ngayong gabi, ang kanyang paboritong drama series ay pinalitan ng isang special news report. Ano ba yan? Reklamo niya. Kinuha ang remote para ilipat ang channel. Ngunit bago pa niya ito mailipat, lumabas sa screen ang mukha ni Marco Dantes. At sa tabi nito, ang pamilyar na mukha ni Aluna Saguisag. Sa opisina ni Doña Estela Mondecarpio, isang baso ng mamahaling brandy ang hawak ni Doña Estela. Tagumpay. Ang problema sa pantalan ay naalis na. Ang pangalan ni Bantayog Reyes ay muling nadungisan. Ang kanyang anak na babae ay tiyak na nawalan na ng kredibilidad. Ngayon, kailangan na lang niyang linisin ang kalat na idinulot ni Syra. Tumunog ang kanyang telepono. Si Sylvan. Mama, have you seen Channel 7? Si Marco Dantes. Kasama niya si Aluna. Kalmadong kinuha ni Estela ang remote at inilipat ang channel. Nakita niya ang babaeng minsan niyang tinawag na basura na nakaupo sa harap ng buong bansa. Ang mukha ay kalmado, ang mga mata ay matatag.
sa sala ng milyon-milyong Pilipino. Magandang gabi Pilipinas! Seryosong bungad ni Marco Dantes. Ang istoryang inyong matutunghayan ngayong gabi ay hindi tungkol sa tsismis o eskandalo. Ito ay tungkol sa katotohanan. Isang katotohanang ibinaon sa loob ng 25 taon. Sa tabi niya, nagsalita si Aluna. Ang kanyang boses ay hindi boses ng isang biktima. Ito ay boses ng isang nakaligtas. Ako po si Aluna Sagwisag, panimula niya. At ito po ang kwento ng aking mga magulang. Ang sumunod na 1 oras ay isang bombang sumabog sa kamalayan ng publiko. Una, ipinakita ang dokumentaryo tungkol sa daluyong shipping lines. Mga lumang larawan ni Bantayog at Tamara, puno ng pangarap. Mga panayam sa mga dati nilang empleyado na nagpapatunay sa kanilang kabaitan at integridad. Sumunod, ang trahedya. Ipinakita ang mga pekeng headline mula sa mga diaryong pag-aari ng Monte Carpio. At pagkatapos, ang ebidensya. Isang recording ng isang dating editor ng M-Network na umaamin kung paano sila pinilit ni Doña Estela na baluktutin ang kwento. Sunod-sunod, ang mga revelasyon. Isang retiradong opisyal ng Coast Guard ang lumabas at nagsabing ang investigasyon noon ay minadali at puno ng butas. Isang matandang accountant ang naglabas ng mga dokumento na nagpapatunay na ang daluyong ay sinadya talagang pabagsakin para mabili ng Monte Carpio sa pinakamababang halaga. Ang pinakamatinding dagok ay ang paglabas mismo ni Marco Dantes bilang isa sa mga biktima. Ang aking ama ay isa sa mga maliliit na supplier na nawalan ng lahat dahil sa pagbagsak ng daluyong. Sabi ni Marco, ang kanyang boses ay nanginginig sa unang pagkakataon. Ang trahedyang iyon ay sumira hindi lang sa pamilya ni Aluna, kundi sa napakaraming pamilya sa pantalan ng Pag-asa. Sa kondo ni Syra, nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi ito ang kwentong alam niya. Sa opisina ni Estela, ang kanyang mukha ay namumutla. Ang baso ng brandy ay nanginginig sa kanyang kamay. At sa buong Pilipinas, ang mga manonood ay hindi makapaniwala. Ang pamilyang tinitingala nila ay isa palang pamilya ng mga mandaragit. Ang huling bahagi ng programa ay tungkol sa kasalukuyan. Ipinakita nila ang footage ng pag-aresto kay Bantayog kaninang umaga. At pagkatapos, isang recording na lihim na kinuha ni Marco. Ang boses ni Rico, ang troubleshooter ni Estela, nakausap ang isang pulis. Siguraduhin mong malinis ang pagplant ng ebidensya. Ayaw ni Donya ng anumang palpak. At ang panghuling pako sa kabaong. Isang audio recording. Ang boses ni Sylvan, lasing, kausap ang isang kaibigan sa isang bar. Dude, I know she's innocent. My wife. She wouldn't hurt a fly. Pero anong magagawa ko? It's my mom. You don't say no to my mom. Pagkatapos ng recording, muling bumalik ang kamera kina Marco at Aluna. Tumingin si Aluna ng diretso sa kamera para siyang nakatingin sa mata ng bawat manonood. Para siyang nakatingin sa mata ni Sylvan, ni Estela. Hindi po ito paghihiganti. Sabi niya, ang kanyang boses ay matatag. Ito po ay paghingi ng hustisya. Para sa nanay ko na namatay sa kahihiyan. Para sa tatay ko na 2 beses na siniraan. At para sa lahat ng biktima ng kapangyarihan na ginagamit para manira ng buhay. Tapos na po ang pananahimik. Ang katotohanan, kapag pinakawalan, ay parang isang alon. Hindi ito basta-basta humihinto sa dalampasigan. Naglalakbay ito, winawasak ang mga pader na gawa sa kasinungalingan, nilulunod ang mga kastilyong buhangin ng kapangyarihan. Ang special report ni Marco Dantes ay hindi lang isang balita, ito ay isang tsunami. At ang pamilyang Monte Carpio ang nasa sentro ng nagngangalit na dagat. Sa broadcast booth ng M-Network, nakaupo si Sylvan sa kanyang pamilyar na upuan. Ang mikropono ay nasa kanyang harapan. Ang mga ilaw ng studio ay nakatutok sa kanya. Ngunit ngayong gabi, ang lahat ay iba. Ang mga ilaw ay tila mga matang humuhusga. Ang mikropono
ay tila isang ahas na handang tuklawin siya. Ang buong bansa ay naghihintay ng kanyang panig. Ang kanyang ina, bago dalhin sa ospital dahil sa biglaang pagtaas ng presyon, ay may huling iniutos sa kanya. Linisin mo ito. Linisin mo ang pangalan natin. Humugot siya ng malalim na hininga. Nagsimula siyang magsalita. Magandang gabi, mga kababayan. Ngunit may mali. Ang boses, ang kanyang nation's voice, ang boses na naging pundasyon ng kanyang karera, ng kanyang pagkatao. Ito'y nanginginig. Paos, basag. Sinubukan niyang muli. Ang mga paratang, walang lumalabas kundi isang garalgal na tunog. Ang mga salita ay naiipon sa kanyang lalamunan. Ayaw lumabas. Pinagpapawisan siya ng malamig. Ang mga kamera ay nakatutok sa kanyang namumutlang mukha, sa kanyang nanginginig na mga labi. Ang boses na ginamit niya para magsinungaling ay ang boses na ngayon ay nagtataksil sa kanya. Isang matinding takot ang bumalot sa kanya. Isang takot na mas malala pa sa galit ng kanyang ina. Paano kung hindi na ito babalik? Ang floor director ay sumenyas. Cut to commercial. Napatayo si Sylvan, hinahawakan ng kanyang lalamunan, tila isang taong nalulunod, ang kanyang pinakamahalagang yaman. Ang kanyang boses ay nawala. Kinuha ito ng karma. Samantala, sa social media, ang tsunami ay rumaragasa. Si Syra Valderrama, sa isang iglap, ay mula sa pagiging the other woman, ay naging the mistress of a liar's con. Ang kanyang comment section ay napuno ng mga ahas at masasakit na salita. Ang mga brand na kumontrata sa kanya ay isa-isang naglabas ng statement na pinuputol na ang kanilang ugnayan. Mabilis niyang ni-deactivate ang lahat ng kanyang accounts at naglaho na parang bula. Ang stock market ay nag-react kinabukasan. Ang shares ng Mondecarpio Media Network ay bumagsak sa pinakamababa nitong halaga sa loob ng isang dekada. Ang mga advertiser na dati nag-aalangan lang, ngayon ay tumatakbo na palayo. Ang karma ay hindi lang isang alon. Ito ay isang buong bagyo. Sa labas ng presinto, kinabukasan, lumabas si Bantayog Reyes mula sa presinto, isang malayang tao. Sumalubong sa kanya ang yakap ni Aluna. Sa likod nila, hindi mga mapanghusgang reporter ang naroon, kundi mga taong may dalang mga karatula. Hustisya para kay Bantayog Reyes. Mondecarpio sinunggaling. Sumalubong din sa kanila si Marco Dantes. Ang muka ay pagod, ngunit may ngiti ng tagumpay. Tapos na ang unang bahagi, sabi ni Marco. Ang korte ng publiko ay nagbigay na ng hatol. Ang korte ng batas ang susunod. Tumunog ang telepono ni Aluna, isang sikat na TV host mula sa channel na nag-ere ng report ni Marco. Aluna, sabi ng babae sa kabilang linya, ang boses ay puno ng excitement. Gusto ka naming maging panauhin sa aming programa. Isang exclusive interview. This is your chance to finish them. Para ilibing sila ng tuluyan. Ang buong bansa ay naghihintay sa sasabihin mo. Hinawakan ni Aluna ang kamay ng kanyang ama. Tumingin siya sa mga taong sumusuporta sa kanila. Tumingin siya sa langit, tila kinakausap ang kanyang ina. Nasa kanyang mga kamay ang kapangyarihan. Isang salita lang niya, isang emosyonal na panayam, at tuluyan ng guguho ang natitirang pundasyon ng pamilyang Mondecarpio. Ang paghihiganti ay abot kamay na niya. Matamis, nararapat. Pero habang nakatingin siya sa dagat sa di kalayuan, isang tanong ang pumasok sa kanyang isipan. Pagkatapos ng paghihiganti, ano na? Aluna, are you still there? Tanong ng TV host. The whole country is waiting for your answer. Will you do the interview? Ang kapangyarihan ay isang mapanuksong bagay. Sa loob ng maraming araw, pinangarap ni Aluna na magkaroon nito. Ang kapangyarihang bawiin ang lahat ng kinuha sa kanya. Ngayon, nasa kanyang mga kamay na ito.
Isang mikropono, isang kamera, isang pagkakataon para tapusin ang laban. Ngunit habang nakatayo siya sa dalampasigan ng pantalan ng pag-asa, kung saan nagsimula ang lahat, natanto niya na ang laban na gusto niyang ipanalo ay hindi na laban sa mga Montecarpio. Ang laban ay para sa kanyang sarili, para sa kanyang kapayapaan. Hindi tinanggap ni Aluna ang alok para sa isang eksklusibong panayam. Ang kanyang katahimikan ay naging mas malakas pa kaysa sa anumang sigaw. Pinabayaan niyang ang katotohanan ang gumawa ng sarili nitong ingay. Sa halip, pagkalipas ng isang linggo, nagpatawag siya ng isang maliit na press conference, hindi sa isang magarbong hotel o sa isang TV studio. Ginanap ito sa mismong pantalan ng pag-asa. Ang entablado niya ay isang lumang bangka. Ang audience niya ay ang mga mangingisda, ang mga tinderang nakilala niya mula pagkabata, ang kanyang ama, si Marco Dantes, at iilang piling mamamahayag na pinagkakatiwalaan niya. Umakyat si Aluna sa bangka. Hindi nakasuot ng damit na pangbiktima. Nakasuot siya ng simpleng puting bestida. Ang buhok ay hinahawi ng hangin mula sa dagat. Kinuha niya ang mikropono. Magandang umaga po sa inyong lahat. Panimula niya, ang kanyang boses ay kalmado at malinaw. Walang bahid ng galit. Marami po ang nagtatanong kung bakit ako tumahimik. Hinihintay daw po nila ang aking huling salita laban sa mga taong nanakit sa akin at sa aking pamilya. Huminga siya ng malalim. Ngunit wala na po akong sasabihin tungkol sa kanila. Patuloy niya na ikinagulat ng marami. Ang kanilang kwento ay tapos na. Isinara na yon ng katotohanan. Ngayon, oras na para simulan ang sarili kong kwento. Ang ating kwento. Tumingin siya sa mga mukha ng mga babae sa kanyang harapan. Mga ina, mga asawa, mga anak na araw-araw lumalaban sa hamon ng buhay. Naranasan ko po kung paano wasakin ang mga salita. Naranasan ko pong mawalan ng boses. At alam ko po na hindi ako nag-iisa. Marami sa atin ang pinatahimik ng takot, ng kahihiyan, at ng kawalan ng pag-asa. Kaya naman po, sa tulong ng mga kaibigan at ng komunidad na ito, gusto ko pong ipahayag ang pagsisimula ng isang pangarap. May iniabot sa kanya si Marco Dantes na isang maliit na tarpaulin. Binuksan nila ito ng kanyang ama. Sinagalon Foundation, isang tahanan para sa mga boses na nais muling marinig. Ang Sinagalon Foundation, pagpapatuloy ni Aluna, ang kanyang boses ay puno na ng damdamin. Ay isang pundasyon na tutulong sa mga babaeng sinira ng media, mga asawang pinagtaksilan, mga inang nawalan ng karapatan, at lahat ng Pilipinang nasa gitna ng kanilang buhay na pakiramdam ay wala nang nakikinig sa kanila. Magbibigay po tayo ng legal na tulong, psychological counseling, at livelihood training dahil ang bawat isa sa atin ay may kwento at bawat kwento ay mahalaga. Isang palakpakan ang umaling-awngaw sa buong pantalan. Hindi ito ang palakpak ng mga taong nanonood ng isang away. Ito ang palakpak ng mga taong nakahanap ng pag-asa. Epilogue. Sa isang mamahaling ospital, pinapanood ni Doña Estela Montecarpio ang press conference sa TIVA. Nag-iisa. Ang kanyang imperyo ay unti-unting ginigiba ng mga investigasyon at kaso. Ngunit ang pinakamasakit na nawala sa kanya ay hindi ang pera, kundi ang respeto at tiwala ng publiko, ang mismong bagay na pinilit niyang protektahan sa buong buhay niya. Sa isang tahimik na bahay, pinapanood din ni Sylvan ang parehong eksena. Hindi na siya bumalik sa telebisyon. Ang kanyang boses ay bumalik ngunit wala na itong dating kapangyarihan. Isa na lamang itong ordinaryong tinig na walang gustong pakinggan. Nakita niya sa screen si Aluna, hindi bilang ang babaeng sinaktan niya, kundi bilang isang leader na hindi niya kailanman kayang maging. Sa pantalan ng pag-asa, pagkatapos ng press conference, naglakad sina Aluna at Bantayog sa dalampasigan. Ang araw ay papalubog, nag-iiwan ng kulay ginto at rosas sa kalangitan.
Proud na proud sa'yo ang nanay mo, anak, sabi ni Bantayog, may luha ng saya sa kanyang mga mata. Ngumiti si Aluna, isang tunay na ngiti mula sa puso. Tumingin siya sa malawak na karagatan, sa mga alon na dati niyang kinatatakutan. Ngayon, ang mga alon ay tila mga kaibigan. Hindi na siya ang babaeng naghihintay sa pagdating ng barko ng iba. Siya na mismo ang kapitan ng sarili niyang bangka, handang harapin ang anumang alon na darating. Tumayo siya mag-isa sa dalampasigan, ipinikit ang kanyang mga mata at dinama ang hangin sa kanyang mukha. Sa kanyang isipan, isang huling pangungusap ang nabuo, isang katotohanang siya na mismo ang sumulat. Hindi ako nilamon ng dagat, ako ang natutong lumangoy. At dito po nagtatapos ang kwento ni Aluna sa ang kasal na gawa sa salamin. Isang kwentong nagpapatunay na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung paano tayo maghiganti, kundi sa kung paano tayo muling bumabangon at nagiging ilaw para sa iba mula sa sarili nating kadiliman. Ang pagpapatawad ay hindi para sa taong nagkasala sa atin. Ito ay para sa sarili nating kapayapaan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay may aral kayong napulot sa kwentong ito na maaari ninyong baunin sa inyong araw-araw na paglalakbay. Ano po ang masasabi ninyo sa kwento ni Aluna? At anong klaseng kwento naman ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Ang inyong mga salita ay napakahalaga sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli!